Good morning. So narito ulit kami ngayon sa NAIA Terminal 3 and today pupunta naman kami ng Tokyo, Japan. So ikalawang beses na namin pupunta sa Tokyo. Yung last time is last May 2025. Ngayon is March 21, 2026. Yung trip na to is for spring season. Ayan, tingnan natin guys kung masasaktuhan natin yung peak ng mga cherry blossom dun sa Tokyo, Japan. Pero based sa advisory, yung pinakang peak ng cherry blossom ngayon sa Tokyo is March 28. Pero minabasa ako kanina lang March 26 na daw. Ayan, nababago yung advisory. So ngayon, magpo 4:30 AM na. Medyo mahaga yung flight namin ngayon. Bali pang 6:15 AM yung nabook ko na flight last June 2025. So last June ko pa talaga to na book nung pagkadating namin sa Pilipinas galing Tokyo din. May nakita kasi akong sale nung pagkadating namin sa Pilipinas. Nag-book agad ako pabalik dun sa Tokyo. Ngayon, isang oras na lang yung boarding time namin. 5:30 AM yung schedule. Tulad pa din nung dati guys, yung mga kailangan para makapunta sa Japan is syempre yung mga passport natin. Dapat at least 6 months yung validity. Tapos yung ikalawa is yung Japanese visa. Ayan, yung nakuha naman namin is multiple entry nung una kong apply last 2024. So pang 5 ko nang punta ngayon sa Japan. Yun lang talaga yung pinupuntahan ko simula nung nakakuha ako ng Japanese visa. So yung pangatlo is yung QR code from Visit Japan Web. Na-accomplish na namin siya kanina bago kami pumunta dito sa Terminal 3. Tapos yung ikaapat is yung sa e-travel. Na-accomplish na din namin siya bago kami pumunta dito sa airport. Tapos yung ikalima is yung ticket natin. Ayan. So nabuko siya last June 2025. Yung price niya is 15,000. Kami ng dalawa ng asawa ko. Round trip na. So nagkataon lang talaga na peak ng autumn season yung nabook ko. Sinerte din tayo kasi ayun, makikita natin yung cherry blossom. So kita-kits na lang mamaya guys sa Japan. Let's go! Quarantine Service and Plant Protection Station of Ministry of Agriculture, Forestry. 機長がシートベルト着用のサインを点灯いたしました。窓のブラインドを開けて Welcome to Japan! Ayun guys, nandito na kami sa Narita and dito kami lumabas pagkatapos ng Immigration and Custom ni Japan. So ngayon, ang pupuntahan namin is yung train station. Magpapaload muna kami ng IC card papunta ng Asakusa. Sa Asakusa nga pala kami nag-book ng hotel ngayon for the first 3 nights. Then lilipad kami sa Akihabara. Ayan, punta muna tayo dito sa train station para mag-load ng IC card. Kapag mag-withdraw pala kayo guys, nandiyan na sa baba yung 7-Eleven ATM machine. Ngayon kasi dito sa taas Pero yung pinakamagandang deal kasi is doon sa 7-Eleven ATM machine. So baba tayo dito. Ganda nito, Sakura na din Sakura season. Anong castle yan? May fireworks pa Ayan, kasama ko nga pala yung asawa ko. Ayan. Yung temperature ngayon, 14 degrees, hindi ganun kalamig. Kagaya nung pumunta tayo noong autumn season sa Kansai region. Ayun yung ATM machine, makikita ko agad. Pero ngayon, hindi kami mag-withdraw kasi may natira pa akong cash nung pumunta ako ng Osaka last November or December. Ayan. Haba ng pilo ng 7-Eleven ATM machine. Pero ngayon, may natira pa kasi akong 20k So, magpa-load na lang muna tayo ng IC card. Tapos tingnan natin sa Google kung ano yung pinakang mura papunta dun sa Asakusa. Wala pa kaming tulog kung nung pumunta kami ng airport. Nakatulog na lang kami dun sa sa aeroplano kanina. Sarap Tulog buong flight. 4 hours. Ayun, ang dami ng tao dito. Let's go! Welcome to Tokyo again!
Naalala ko dito pa namin kinuha yung IC card namin dati, oh. Dito sa banda dito. Tapos doon kami pumasok. Ngayon, dito muna kami magpapaload. Nandito nga pala yung Keisei Skyliner. Yan yung papunta ng Asakusa and Ueno. Pero tingnan natin kung ano yung pinakamura sa Google Map. Ayan, hindi naman tayo nagmamadali eh. Ngayon alas 12 pa lang ng hapon or ng tanghali. Dito pa namin kinuha yung IC card namin dati, yung Soika. Dito mismo, dyan ata. Dyan. Tapos dito pwede mag-refund ng Soika kapag babalik na kayo ng Pilipinas. Pero kami hindi namin nire-refund eh. Kumbaga ginagawa namin souvenir yung mga IC card. Baka kasi pagdating ng panahon, wala nang physical IC card. Ayun guys, Google ko lang kung paano pumunta dun sa Apa Hotel Asakusa, Ikimei or Ikimai. Ayan, ito yung hotel namin for 3 nights. Start na natin to. Ayan, pasok daw tayo dito sa Narita Airport Terminal 2 or 3 station. Ayan, hanapin natin yan. Tapos, yung pupuntahan natin, ito. Hanapin natin tong Terminal 2 or 3 station. Tapos, yung pupuntahan niya is Haneda Airport Terminal 1 or 2. Platform ata to. So, tingnan natin yan. Hanapin natin yan. Tapos, 22 stops or rides. And additional 1 stop. And meron pa ditong 2 stops. So, 25 stops bago tayo makapunta dun sa Asakusa Station. Yung dating natin sa hotel is 2:50 PM na. Right now, 12:36. Ayan, 12:36 PM. Tagal pala ng biyahe. Tingnan natin kung aabot tayo dito sa 12:57 na to. Sa 12:57, 2:31 tayo dadating dun sa hotel natin. Pero yung check-in namin, 3 PM pa naman. Hanapin na natin tong Narita Airport Terminal 2 or 3 station. Let's go. Keisei line yung sasakay natin. Ngayon hanapin natin. Ito kasing entry dito pang JR yan eh. Yan isang yan. Ito naman, ano yan eh, exit. So no entry dyan. Tingnan natin dito. Ito guys, yung nakita ko dito. Mukhang ito na yun. Keisei Line, Narita Airport Terminal 2, 3 Station. Ayan, pasok tayo dyan. For Haneda Airport. 5,000 yung pinaload namin. Tig-isa na. Para tuloy-tuloy na yung ating exploration. 5,425 yung balance ko. Punta tayo dito. Tingnan natin kung ano na to. Saan ba? Dito ba? Or dito? Ito yung sinakyan namin last year, papunta dun sa Shinjuku, yung Access Express na yan. Medyo mura dyan eh. Pero ito, Keisei Line daw tayo. Dito ba? Itong number 3 na to? Keisei Main Line. Ay, ayan nga. May connection pala yung Haneda Airport, ano, tapos Narita Airport. Keisei Ueno. Ah, ito nga, yun oh. Truck number 3. Yun, nakita ko na. 12:57. Tara dito, mag. Ayun yung biyahe natin, 12:57. Truck number 3. Let's go. Magtatap pa ba dito? Magtatap ulit, ano? Walang bawas. Truck number 3 daw tayo. Let's go. 12:57 pa yung alis ng train. Right now, 12:47. 10 minutes pa. Ayun, baba na tayo dito sa escalator. Wala namang bawas dun sa IC card nung nag-tap ulit ako. Dito nga sa Keisei Main Line. Truck number 3 daw tayo. Kaliwa. Truck or platform number 3. Let's go. Maraming tao. Ayun yung train, 12:57 for Haneda Airport. Ayan na, dito na kami sa truck number 3. Wala palang truck na nakalagay dito, ano, or platform dito sa Google Map. Pakita ko ulit. Ito, Keisei Line yung nakalagay dito. Dito, yung sign na nakalagay is Keisei Main Line. So, parehas lang pala yun. Tapos dito, wala nakalagay na platform. Pero truck number 3 or platform number 3. Ayan guys, platform number 3. Doon sa Google Map, sabi doon daw kami sa car number 3 sumakay. Kaso na dito kami sa car number 7 pa to. Dami kasing tao doon. Kaya dito na lang kami. Right now, 12:52. Yung dating ng train is 12:57. Tingnan natin. Last year, doon kami sa truck 1 sumakay. Ayan, nandiyan na tayo yung train natin. Haneda Airport. Ito na yung Keisei Line. Ayun, ang kulay blue din. Pasok na tayo. Di ba? Makakapo tayo, tapos may heater dito.
Ayan, nakasakay na kami ng train. 12:55 pa lang naman. Siguro 12:57 aalis na tong train. Sakto. Sakto nga aalis. Ayan na. Nagsara na yung pinto. Rich people dreaming. Rich people dreaming. Rich people dreaming. Rich people dreaming. Might be the gin that's gone to my head. Gone to my head. Feeling so busy, don't want this to end. Want this to end. Live in the moment, I just wanna dance. Just wanna dance. Pull up my car, let's rock it again. Ayun guys, nandito na kami sa Asakusa Station. Sakto naman dumating yung train. 2:29 p.m. And dito daw kami lalabas. Ayan, katabing-katabi lang yung nilabasan namin. A1. Pagkalabas dyan sa exit, 181 meters na lang daw yung lalakarin. Tokyo vibes! Ayan, dito paglabas namin, ang elevator, swerte naman namin. Yung binaba namin, may elevator. Labas daw kami dito sa A1 exit. Nakakamiss dito ang Tokyo. Top out na tayo dito. People dreaming. Rich people dreaming. Rich people dreaming. 1,177 yung pamasahe. Simula doon sa Narita Airport. Mura na, di ba? 400 pesos, mga ganun. Ang alam ko, 800 plus yung express na train papunta dito sa Asakusa o dun sa Ueno. Medyo nakamura tayo ng 400 pesos. Ito na yung A1, dito daw tayo lumabas. Sana hindi ganun kataas yung hagdanan. Kataas. People dreaming. Wow! Ayoko, ang layo. Rich people dreaming. Saan yung elevator dito? Ayun, dito lang pala sa tabi. Usually katabi lang naman ang hagdanan yung elevator. Ayun, dito lang naman siya. A2B exit. Kaso A2B to. Kaso yung A1, doon lang talaga eh, no? Ito, yung hagdanan. Dito na lang tayo. Elevator to ground level. Mukhang palabas to nung kami na Raymond Gate. Itong A2B na to. Lakarin na lang natin. Ito guys, oh. Kami na Raymond Gate daw yung labas nitong A2B na to. Yung A1 wala kasing elevator eh. Yun yung malapit na exit pupuntang hotel namin. Kaso walang elevator eh. So dito na lang tayo. Lakarin na lang natin kahit mas malayo. Asan na tayo? Dito siguro tayo kanina ano. Lalabas kung nagana tayo hagdanan. Yun din pala yun. Yan yung Skytree. Tokyo Skytree! 180 meters na lang daw dito yung hotel natin. Tingnan natin kung saan dito banda. Pero may nakikita ko dito mga sakura trees. Oh. Parang wala pang ano, cherry blossom. 90 meters na lang pala. Tingnan natin kung saan tayo. Ha? Yun ba yun? Ang dami dito nga pa hotel eh. Pero tawid nga daw tayo dyan. Mukhang yun na nga. Ito na pala. Tumingin pa sa mapa eh, no? May katabi nga palang Family Mart yan. Ayun guys, yung hotel namin, no? Let's go! Tapos na dito lang yung Sumida Park. Kaso mukhang negative pa rin yung mga sakura trees eh. Let's go! Tokyo vibes! Itong way na to, ito tayong papunta ng Kaminariman Gate or Sensoji Temple. Ayan, pero dito muna tayo, pahinga muna tayo. Guys, siguro mga isang oras, wala pa kaming tulog eh. Nakatulog lang kami ng konti kanina dun sa aeroplano. Madalas naman kami magising kanina, hindi buo yung tulog namin. Pero siguro mga isang oras lang okay na. Kain muna din kami dito sa Family Mart. Kapag hindi pa kami pinapasok ng hotel, dami sigurong tao dyan ngayon. Check-in time ngayon eh. Malaki din tong Family Mart na to. Pasok na tayo dito. Ang alam ko self-check-in na dito eh. Ayun guys, nandito na kami sa elevator and 14th floor yung room namin. Pinapasok naman kami agad kahit wala pang 3 p.m. Ang alam ko 3 p.m. yung check-in dito eh.
Nandito na tayo sa 14th floor. Dito daw. Lapit sa elevator ah. Buksan na natin to. Ayan, yung classic na kulay ng apa. Medyo madilaw. Ayan guys, labas lang din agad ako. Bibili ako ng mga kakain sa Family Mart. Try natin yung Pamis Cheeky. Magpapahinga muna kami tapos explore na namin yung Asakusa. Siguro doon kami sa Sumida Park. Tingnan natin yung status ng mga sakura trees doon ngayon. And pupunta din kami ng Sensoji Temple. Yan yung itinerary namin for today. Baba muna ako para makabili muna tayo ng makakain sa Family Mart. May malaking Family Mart na katabi itong hotel na to eh. Quick room tour muna pala. So ito yung room namin, sobrang liit. Pero okay na. Ayan, tutulugan lang naman talaga pag nandito ka sa Tokyo. Kasi madalas naman talaga nasa labas lang tayo. Ayan, so ito. Kama, medyo malaki na din. Kaso walang space sa tagiliran niya or dun sa paligid niya. Tapos ito yung workstation. Doon ko na lang nilagay yung bag ko. Wala nang lagayan eh. Pero maganda dito, pwede ka maglagay dito ng maleta sa ilalim. Lalagay ko na lang mamaya. Tapos, ito naman yung pintuan. Diyan ako pumasok. And ito yung CR. And so dito sa pakumpleto naman yung mga toiletries. So mayroong body soap, may conditioner, shampoo, and mayroon din silang facial and hand soap. Tapos mayroon pa ditong mga baso. And ayan, additional toiletries. Ito pangalawang APA hotel na ma-experience natin. Yung una is dun sa Tokyo din, sa Shinjuku. Yung kauna-unahang travel series vlog natin. And APA hotel yung tinuluyan namin dun. And so punta muna ako guys ng Family Mart para bumili ng medyo makakain. Para medyo magkalaman yung tiyan namin. Kasi yung last na kain namin is kanina pa dun sa Marhaba. Kanina pa siguro mga 5 AM, ganun. Or quarter to 5 AM. So tara, labas na tayo ng hotel. Ayun, baba muna tayo para makabili ng mga pagkain. Light meal lang naman. Pampalipas ng gutom. Hindi na ganun kalamig dito. 14 degrees na lang. Nasanay na tayo dun sa sa trip natin last autumn sa Kansai region. Sobrang lamig nun eh. Nakita ko kanina parang yung mga sakura trees wala pang kapetal-petals. Mukhang hindi pa nag-i-start yung bloom niya. Ayan. Tingnan natin mamaya dun sa Sumida Park. Ngayon, labas muna tayo dito. May Coco Hotel din dun, no? Sa katapat nito. Pero ngayon dito tayo muna sa Family Mart. Bili tayo ng pwedeng makain dito, pampalipas lang ng gutom. Ito siguro tayo, egg sandwich daw yung sasawa ko. Ito. Tapos, ano ba yung drinks natin? Ako ng Family Mart dito no? Ice cream na lang, ayan no? Ito, namiss ko ito Hindi tayo masyado nakapag-ice cream dun sa Kansai region. Sobrang lamig kasi. Ano pa ba? Nasaan yung binibili natin parang Yakult? Wala available. Wala tayong makita. Melon milk oh. Try kaya natin itong melon milk. Try natin to. Tapos ako, ito yung favorite ng asawa ko yun. Masa na yun? Yung cucumber. Wala din dito. Sa 7-Eleven nata yan. Ganda ng tunog ng ang Family Mart yan pag may papasok. Mag-unigiri na din kaya tayo. Saan ito? Tuna mayonnaise. Sarap nito eh. Tapos, siya walang ice cream eh. Baka sabihin hindi ko siya binili ng dessert eh. Ito na lang. Ohio. Dami binili. Tapos, wala pa pala tayong drinks eh. Ito palang melon. Pero may water naman dun na free. 2. Dun sa taas. Sige, okay na to. Ito na lang guys. Tapos, Fami Chicken na isa. Pwede na. Light meal lang naman kasi magraramen kami after nito. Papahinga lang ng konti. Let's go! Ayan na, dito na ulit ako sa elevator. Papunta dun sa room namin. Ayan, ito yung nabili ko. 1,400 yen lahat. Kainin muna namin to. Then, siguro pahinga ng konti. Tapos lalabas na din kami para mag-explore dito sa Asakusa. Let's eat!
Ang saya talaga pag nandito sa Tokyo eh, no? Ayun guys, kainin na natin tong Famichiki and onigiri. Matagal ko na hindi nagagawa tong combo na to eh, kasi laging ang ginagawa kong combo yung egg sandwich tapos itong Famichiki. Ngayon, onigiri naman itong tuna mayonnaise tapos itong Famichiki. Medyo nalito pa ako paano buksan tong ano. Itong onigiri. May instruction naman guys, hindi ko lang sinunod. Tinamad na akong basahin eh. Ayan, so kainin natin to. Sarap talaga ng combo guys. So ito naman yung binili kong melon milk. And wala yung parang Yakult na binibili natin eh. So ito na lang muna. Ayan. Sarap nito mga. Ano? Hindi kami natulog kagabi, literal. Ipasok din kasi ako kahapon. Although holiday kahapon, may kailangan din kasi akong gawin sa work. Tapos kanina nung dumating kami dun sa airport, sobrang haba ng pila. Kapag pala madaling araw dun sa NAIA Terminal 3, sobrang haba ng pila. Madami sigurong bumabiyahe pag mga ganong oras. So dumating kami kanina dun sa airport 2 AM na. Nakalampas kami sa immigration 4 AM. Ayan, tapos pumunta agad kaming Marhaba. Nakapasok naman kami sa Marhaba ng mga 4:30 AM. Tapos kumain lang kami hanggang 5:10 AM. Then pumunta na kami dun sa boarding gate. Ayan, ganun lang yung ginawa namin kanina. Sobrang nakakapagod, sobrang nakakantok. Pagdating namin kanina sa aeroplano, tulog agad kami. Hindi pa umaalis yung aeroplano, tulog na agad kami. Mamaya na lang guys, kita-kits na lang mamaya sa Asakusa or dun sa Sensoji Temple. Let's go! Anong oras na? Ang liwanag pa rin. Ayun guys, nakalabas na ulit kami ng hotel. And right now, 5:15 PM. Medyo natagal lang kami sa hotel. Nakatulog din ako ng konti. Siguro mga isa't kalahating oras ganun. Ngayon, medyo maliwanag pa dito kahit 5:15 PM na. Ayan, nadyan yung sikat na Asahi Building. Parang beer daw yan eh. Tapos yung isa, flame daw yan eh. Tapos katabi niya yung Skytree. Actually, hindi niya katabi yan. Magkalayo yung tatlong building niya yan. Mukha lang malapit kasi yung angle of view natin medyo nagpapalapit sa kanila. Silipin natin yung status ng Sumida Park dyan. Pasukin natin yan. Tingnan natin yung mga cherry blossom kung meron ng mga bunga. Mga bunga talaga yan. Yan, dyan kami galing last year. Oh. Nung ginabi na kami, dyan kami nag-picture dyan sa side na yan. Yung may ilaw yung Skytree. Gusto mo Gyogatsu dun sa kanina natin? Mamaya. Tingnan muna natin tong ano. Sumida Park. Wala kang laman yung cherry blossoms. Ganito pala pag March eh, no? Kahit 5:15 PM na, maliwanag pa rin. Pag November o December, 4:30 pa lang, wala nang araw. Malamig ba? Mas malamig talaga ng November. Baliwala ito. Baliwala. Dito ba yan? Oo nga, dito yan. Diyan tayo nag-photo-ops na, no? Tara, punta tayo dito guys sa baba. Tapos punta tayo dun sa dulo. Papunta ng Sumida Park. Let's go! Ayun, nandun yung hotel namin. Malapit lang naman dito. Kaya yan din yung pinili kong hotel eh. Actually, may mas mura pa dyan na hotel eh. Medyo dalawang kanto lang. Kaso, mas pinili ko yun kasi mas malapit nga dito sa Sensoji Temple. Tapos dito sa Sumida Park. Ang ganda ng mga flowers to. Totoo ba yung mga yan? Asahi Building! Ito nga pala guys, yung tawag dito sa river nito is Sumida River. Merong history itong river na to dun sa Sensoji Temple. Takloban na yung Skytree yun, itong isang building, parang apartment. Asahi Building! Yung temperature pa ngayon is 14 degrees. Feels like 12 degrees. Medyo malamig din. Dito ba nasakay ng boat ride? May boat ride din dito eh. Or meron itong specific na pupuntahan. Parang ano lang din, train ka na. Ano ito? Ganda ng mga lantern eh, no?
Parang restaurant siya. Yan, akyat na kami dito. Ang alam ko talaga dito, yung area na madaming cherry blossoms. Baka dito sa taas. Ah, dun pala sa kabila. Ayun, no? May ichiron dun, no? Doon pa pala sa kabila yung madaming cherry blossoms na area. Ito na, oh. Kaso wala pang mga bunga. Ay, bilisan natin. Dali. Yung lamig pala dito, no? November hanggang April or March. Ay, no? Pagre-red na, oh. Ganda nun, guys, oh. Oh. Sakto, may dumaan na nagkakart, oh. Swerte. Nagbibideo lang ako, biglang may dumaan na nagkakart. Ito na yung Sumida Park. Yan, may nakalagay dyan, no? Cherry Blossom Festival ba yan? From March 15 to April 5. Kaso parang wala pa rin laman yung mga sakura trees. Nakakamiss dito sa Tokyo, eh, no? Itong lugar na to, itong Tokyo, dito talaga yung pinakamadaming pwedeng puntahan sa buong Japan. Napuntahan na natin yung Fukuoka, Osaka, Kyoto. Pero dito talaga yung kahit siguro 20 days ka dito, hindi mo mapupuntahan lahat, eh. Sa sobrang daming pwedeng puntahan. And ito na siya. Sumida Park. Wala pa rin. Wala naman. Nabunga pa lang po. Ayun, no? Ito ba yan? Ito ba yan, Mag? Ito mo? Ayun na, guys, oh. Tutubo pa lang. Siguro mga ilang days pa yan. Wow! Wala pa. Tutubo pa lang. Pero sabi nga dun sa advisory, sa 24 pa daw mag-i-start yan dito sa Sumida Park. May mga nagpipiknik na nga dun, oh. Ayun, may mga nagpipiknik na. Tara, dito na tayo, Mag. Wala pa. Sakit sa mukha. Kaya mag-skincare ako. Hindi, batak-batak. May hitik ka ba? Ako, wala eh. Parang mas masarap ramen pag ganito. Yung mga Seijo ramen may sikat dito. Kaya sa pumili tayo dyan. Ha? Dito, babalik tayo din kanina. Dito pala sila nadaan yan. May daily Amazaki dito. Akala ko hindi sikat yan, sikat pala yan. Hindi lang talaga pinupuntahan ng mga tourist. Ano? Siguro sa mga local sikat yan. Daily Yamazaki. Yung trip pala namin is from March 21 to 30. Tapos nakita ko dun sa weather forecast. Maulan daw after ng Tuesday. So Wednesday hanggang Sunday, maulan daw. Sana hindi natin maranasan yun. Kasi parang hindi pa natin siya nararanasan talaga eh. No? Lahat ng mga trip natin dito sa Japan, hindi talaga natin nararanasan yung ulan. Sana ngayon ganun din. Ayan, pupuntahan namin yung mga hindi namin napuntahan last year. Magtutour din kami dito sa trip na to, 2 tour. Yung isa papunta ng Hakone, yung isa papunta ng Mount Fuji. Malungkot pa pala yung mga sakura dito. Hindi pa nagbo-bloom. Pero malapit na, guys. Siguro mga 3 days na lang, ganun. 4 days. Ano yan? Let's go, let's go, let's go. Madaming tao dito. Siyempre naman, madaming tao dito. Ichiran ramen, no? Ichiran ramen! Parang nahihirapan ako magsalita. Dahil ba sa lamig? Ngayon, tabi na tayo dito. Dami ding tao lagi dito sa area na to. Mga galing sa Sensoji Temple. Tagal ko din hindi nakapag-vlog, ah. More than 3 months. Sobrang dili lang talaga ng mga upload ko. Kain muna kaming ramen. Nilalamig na daw itong asawa ko. May nakita naman ako dito ang sikat na ramen resto. Baka mapahiwalay ka sa akin. Ang daming tao. Yan kasi yung papunta ng Kaminara Ramen Gate. Kaya ang daming tao dyan. Sana walang pila dun sa kakainan natin. May lilikuan daw tayo dyan. Papunta na pala itong station.
Yan. Parang ano eh, no? Parang Shinsaibashi. Lagi akong ganun eh. Pag may nakikita ganyan, parang Shinsaibashi. Kaliwa daw dito, Mag. Ayun, yung ramen. Ayan, dito tayo kakain ramen. Ramen Yokikage. Masarap daw dito yung shoyu ramen eh. Dinner 1700. Dito yung schedule nila. Oh. May pahinga sila ng 2 hours. Yan, 5 p.m. to 11:30 p.m. pala yun. Gusto ko. Alin? Clear soy sauce fried chicken broth. Ano, nasa taas? Sa taas, yung pangalawa sa taas. Ah, ito? Oo, yan siya. Ito na lang siguro sa akin. Rich cream. Ito sa'yo? Ayan, sige, tara. Ayan, pakasa kami dito. Ayan guys, nandito na yung order ko. Sobrang laki ng ramen. Ang tawag sa kanya is Special Creamy Ramen. 2,050 yan ito. And meron akong drinks ito. Ang tawag naman dyan is Lemon Soy. 480 yan. Meron din kaming in-order ng gyoza. Ito. 580 yan naman to. Ayan, yung gyoza. Tapos yung drinks ng asawa ko, ito. Corn Silk Tea. 380 yan. Ito naman yung kanyang ramen. Large din mo yan, Mag. Ba't ang laki? Special ramen with soy, 1,680. Inabot yan lahat ng 5,170. Medyo pricey pala dito. So, tingnan natin guys kung anong lasa nito. Kaya na tayo. Sobrang dami niya pero mukhang kaya na maubusin. Pero tingin ko yung asawa ko hindi niya maubos yun sa kanya. Para mas maganda yung noodles yung sa'yo. Tingnan mo yun sa akin. Mama. Hingi ka. Pwede nga ito humingi. Ang ano lang dito sa ramen na to, wala masyadong sabaw. Kasi di ba pag ramen, soup talaga yung nagdadala. Ayun guys, tapos na kami. And okay naman siya. 7 out of 10 para sa akin. Hindi namin na 5 lang. 5 lang daw. 4 lang daw. Grabe ka naman. Busog na busog ako eh. Sobrang dami din kasi ng ramen eh. Hindi namin naubos. Nandito na din yung Kaminariman Gate. Ayan. Puntahan muna natin to. Siyempre hindi natin papalampasin na hindi makapunta dito. May Daruma dun, no? Daruma. Dati hindi ko alam yung Daruma na yun eh. Nalaman ko lang nung pumunta ako ng Katsuuji Temple. Ito na siya. Ang laki ng lantern. Ayan. Yung Kaminariman Gate nga pala is yan yung outer gate ng Sensoji Temple. And tinatawag din siyang Thunder Gate. Sobrang tagal na din yung gate na yan, yung Kaminariman Gate. So ginawa siya noong 941 CE. Although na-destroy na siya ng ilang beses. Nare-rebuild din naman siya ng ilang beses. Yung last reconstruction niya is noong 1960. And yung giant lantern daw na yan, ayan, yung malaking yan, is mayroong bigat na 700 kilogram and 3,000 meter tall daw yan. So kung mapapansin nyo, may dalawang guard dyan sa tabi niya. So yung nasa kanan, si Fujin, siya yung God of Wind. Yun namang nasa kaliwa, ayan, puntahan natin. Ayan, ito naman nasa kaliwa, si Raijin, God of Thunder. Kung makapansin nyo, yung symbol ng mga nasa piligid niya is thunder. Ayan, may details din siya ng Kaminariman Gate dito sa katabi lang ng gate. Ayun nga, si Fujin, Wind of God, and sa Raijin, Thunder God. Yung pinaka-purpose ng dalawang guards is to protect from evil spirits yung Sensoji Temple. Ayan, para daw wala makapasok na evil spirits dito sa Sensoji Temple. Laki talaga nung lantern. Sa mga pictures, para maliit lang siya, pero pag sa personal talaga, sobrang laki niya. After ng Kaminariman Gate, ang mapupuntahan natin is itong Nakamichi Shopping Street. May mga ano pa siya, no? Cherry blossoms. Although fake naman daw yan, pero during spring season talaga naglalagay sila ng ganyan. Pero ang ganda pa din tingnan eh, ano?
Ayun, nagsasarahan na yung mga stores dito. Right now, 6:23 p.m. na. Meron dito dessert na masarap eh. Ayun, mayroon yung strawberry. Parang gusto ko kasi ng dessert eh. Curry pan. Lumigo muna kami dito. Nagsasaraduhan na naman yung mga stores dun eh. Sana kami sa shopping street. Yan, tingin-tingin tayo dito. Ikutin natin, tapos balik ulit tayo dun sa street na yun. Dito, pagkaliko natin. Meron pala dito mga sushi. Oh. Sushi! Nung pumunta kami dito last year eh. Although, gabi na din yun. Halos sarado na lahat ng shop dito eh. Pero ngayon medyo bukas pa, majority. Ba't nga ba ang aga magsara ng mga stores dun? Balik na tayo dito. Ito, matcha house. Oh. Ito yung kinainan natin sa Fukuoka. No? Meron din pala niyan dito. No? Ayun, tiramisu. Meron pa akong natitirang dessert dun sa hotel. Yung binili ko kanina sa 7-Eleven. Or dun sa Family Mart, yung Ohio. Ohio! Candy apple. Ayan. Balik na ulit tayo dun sa Nakamisidore Street. Dire-diretso lang dito. May mga din dito, jewelry. Okay din pala mag-stay dito sa Asakusa. Ang dami pwedeng puntahan pag gabi. Ito yung number 1, bilihan ng chocolate. Matsumoto Kiyoshi. Kaminariman Gate eh, Try namin pumunta mamaya-maya sa Don Quixote. Pero dito muna kami. Ayan, dito na ulit tayo. Castelo. 12 pieces. Sarap din yung ganito. Yan yung kinain natin sa Patsuoji Temple. Ganda nun, Kitang-kita na naman yung isang red lantern. Yung isang yan, inner gate naman siya. Mas malaki siya kaysa dun sa Kaminarimon Gate. Nagpapaganda din dito ngayon ito, Itong mga display na to. Itong mga parang cherry blossoms. Ligo muna tayo dito ng konti, tapos balik na lang tayo. Tingnan natin kung bukas pa dyan yung sikat na Asakusa Menchi. Pero mukhang sarado na pala. Ito siya, sarado na. Ito ba yan? Ay, hindi pala. Yun pala. Ayan, tikman natin ulit si Asakusa Menchi. Bukas pa pala. Ayan, kain lang ulit ako ng isa. Pero mas masarap yung sa Yufuin, guys. Yung croquette na nakain ko kaysa dyan. Pero masarap din naman to, kaya tatry ulit natin. Makabili na tayo ng isa. Buti yung mabot pa tayo. Isa na lang daw eh. Dalawa sana yung bibilin ko eh. Kaso isa na lang eh. Juicy. Oily ba yan o juicy? Sarap nga eh. Pero mas masarap pa rin yun sa Yufuin. Ubusin lang natin to, tapos balik na ulit tayo dun sa Nakamichi Shopping Street. Parang nakita ko nga dati Nakamisidore Street eh. Ayun, balik na ulit tayo. Parang masyadong malasa yung Asakusa Menchi na yan. May doon nakakaumay pag nakadalo ka na siguro. Ayun, balik na ulit tayo dito sa Shopping Street. Punta na tayo dun sa Sensoji Temple. Ayun, umago. Bili ka. Failed. Para. Failed. Hindi naman nagana yung mo yung pa-cellphone mo. Sabi ko sa'yo, mas maganda pa yung physical IC. Ayan na. Ayan na yung malaking inner gate Ang pangalan niyan is Hosoman Gate. Na tinatawag ding Treasure House Gate. May cherry blossom dito, ayan Yung iba, namumulaklak na, konti pa lang. Malapit na yan. Ang ganda siguro niyan. Pupunta siguro ako dito sa isang gabi. Singan ko lang kung ano itsura niya pag namumulaklak na yung mga sakura trees. Ayun, ang ganda siguro niya pag namumulaklak na yung sakura. Diba? Puntahan natin ito siguro sa mga susunod na araw. Siguro ako na lang mag-isa kasi hindi nasasama yung asawa ko Daming lantern yan, ang ganda. Tapos siguro pag peak bloom yan, ang ganda niyan. Siguro mga 10 tayo pumunta dito para wala masyadong tao.
Ayun na guys, yung Hosoman Gate or yung tinatawag na inner gate ng Sensoji Temple. Mayroon din siyang malaking red lantern, tapos mayroon pang additional na dalawang black lantern. Ayun, nasa tabi ng red lantern. Tapos may guardian din diyang dalawa. Ang tawag dyan, Neo Guardian. Yung purpose niyan para i-protect din yung Sensoji Temple sa mga evil spirit, tapos negative influence. Parang karaniwan ng mga gate may mga ganyang Neo Guardian or yung may mga ganyang guardian. Itong Hosoman Gate, madaming beses na din siyang nasira, kagaya ng Kaminaraman Gate. Tapos yung pinakang latest na reconstruction niya is 1964. So mas bago. Saka mas complex to kasi mas malaki siya and mas matibay. Meron dito guys, sakura trees na pink malapit sa Hosoman Gate. Dito sa inner gate. Ito yung inner gate. Ayan, hindi namin siya napansin noong una Grabe, pink na pink. Wow! First time ko makakita ng ganito, yung bloom na sakura trees. Ganda kulay pink. Grabe Nauuna ata talaga mag-bloom yung mga ganitong puno kaysa dun sa kulay puti na sakura trees. Pink na pink yun, Grabe. Nakalampas na ako dito sa Hosoman Gate. Dito na ako sa tapat nitong Sensoji Temple. Talagang meron lahat dito giant red lantern. Doon sa pinakang main temple or doon sa pinakang main hall, mayroong malaking giant red lantern. And dito sa likod nitong Hosoman Gate, ayan, may mga sandals na dalawa. Straw sandals. Ang sinisimbolize daw niyan is strength and protection. Every 10 years, pinapalitan daw yan. Yung mga sandals na yan. Ang laki nga naman Ayan, lapit na tayo dun sa pinakang main hall or dun sa pinakang Sensoji Temple. Ang ganda niyang kulay niya paggabi, Mas maganda talaga yung mga temple dito paggabi. Kasi gawa din kasi ng mga ilaw, Ayan, Sensoji Temple. Sarado na nga lang siya. Pero mukhang pwede pa namang mag-pray dun sa may ilalim ng red lantern. Ayan, madami pa din nagpe-pray. Ang sarap titigan ng red lantern Ito daw, Sensoji Temple guys, is ginawa noong 628 AD. Ito yung pinakang oldest temple dito sa Tokyo. Ginawa tong Sensoji Temple para bigyan ng honor si Kanon Busatsu. Siya yung Buddhist goddess of mercy. So nakita ng dalawang local na mangingisda doon sa Sumida River, yung pinuntahan natin kanina, yung statue ni Kanon Busatsu. Ayan, kaya ginawa din tong temple na to honor si Kanon Busatsu. Actually, di ko pa nga napapasok ang loob niyan kasi nung pumunta kami dito last time, sarado din yan Yun na lang din yung yung pwedeng gawin, yung mag-pray dyan sa may ibaba ng red lantern. Marami ditong labas pero dito tayo, siguro sa kaliwa. Yan yung papunta ng Don Quixote. Ayan. May pagoda ba ditong malaki Ayun. Ganda rin pati yung niya, may ilaw din. Ayan guys, tapos na ako dito sa Sensoji Temple. And umiilaw na din yung Skytree. Ayun. So ayun yung inner gate. Tapos ito naman yung main hall ng Sensoji Temple. Ayan. Ngayon, dito naman tayo pupunta sa may tagiliran. Papunta ng Don Quixote. Meron dito ulit sakura trees na kulay pink.
Ito yung petals niya sa malapitan. No? Parang ano pangalan din siya, magbubloom pa lang. Kaya pala hindi pa ganun kadami. Siguro in the next coming days, super ganda niya yan. Ganito yung gusto ng asawa ko, yung kulay pink na ganyan eh. Ayaw daw niya ng puti. Namili pa yan. No? Ngayon, punta na tayo dito. Next stop, Don Quixote. Bibili lang siguro kami ng mga snacks ganun. Para may nginunguya kami habang naglalakad. Ayan mga candy. Tapos, try din natin kumain ng chocolate kung makakabili ng chocolate. Siguro hindi lang muna namin hahabulin yung tax free. Kaunti lang naman yung bibili natin. I'm not sure kung ano to. Parang gate lang din siya, ano? May mga lanterns din. Dito din kami dumaan last year. Pag dinaretso to, may Uniqlo dyan. Tapos, nadyan din yung Don Quixote. Laid back na ito. Ito yung gusto ko. Dango ba to? 500 yan. Ang laki ng mga dango. Di ba yung mga dango maliliit lang? Ito na yung Uniqlo. Dito may bibili na ako pang ilalim na. Saan? Tech. May CR ba dyan? CR muna ako. Chat-chat na lang, oh. Tingin-tingin din tayo. Kaso, nasita ako dyan last year, eh. Hindi na siguro ako magbibideo dyan. Uniqlo. Meron ditong events, oh, pag kalabas namin ng Uniqlo. Ano meron? Parang parade, eh, sa Disney. Ayan. Ang lamig. Ano yan? Ano meron, Mog? May T-Rex, oh. T-Rex. Oh. Tara, mag-inom. Geisha yun, di ba? Yun ba yung geisha? Ayan, pasok na kami dito sa Don Quixote. Ito, Don Quixote. Yan. Ito yung ano eh, lagi din natin nakikita sa Asakos sa mga social media. Yung Don Quixote na to. Ayan, try natin kung ano yung pwede nating mabili dito. Ito yung shampoo namin, guys. Hindi namin ginagamit yun sa hotel. Di ba yun sa akin? Hindi ito yun, no? 1,400 yen. Yung ganun kalit? Mog, 1,400 yan? Mahal ba yung malaki dyan? Di ba 2,000 lang yung malaki dyan? Ah, oil ba yan? 1,200, yung ganitong tatlo. Tapos yung mga sachet, yung mga ginagamit namin dito sa Japan yan, 100 yan lang. Ayun, nandito na yung mga chocolate. Pero parang mani yung gusto namin. Para mag-inom pa tayo mamaya sa hotel. Akala ko masama pakiramdam mo. Tataba talaga pag nandito sa Japan na yan. No? Kaya nagda-diet ako pag nasa Pinas ako eh. Pumahit ba ako, guys? Nagda-diet ako eh. Pero pag nandito, unli. Kahit anong gusto namin. Magkano yung ganyan? 2,000. Parang masarap yan, no? 2,000 na to? 2,299. Sige, matikman natin. Di ba masustansya daw yung ganito? Ano yung tawag dito, Mag? Yun, walnut. Yan. Masustansya daw yan eh. Totoo ba yan, guys? Meron pa ditong medyo malaki-laki ng konti yan. Ito yung binili mo dati, Mag. Bili ka na. Di ba nasarap ako dito? Ayan, nasarap daw ito. Parang may ganito sa SNR. Bili ka? Yan, bili ka. Isa. Ito yung nahanap ko kanina sa Family Mart. Wala dun eh. Yan, mas malaki. 239. Doon, okay. Meron dito ano, Mag. Dried mangoes, galing Cebu. 399 yan. Tama ba? Yun ba yung price? Hindi pala. Dito yung price niya, walang nakalagay. Meron din pala mga dessert dito, yan, sa Don Quixote natin. May gelatin. Tikman nga natin itong Meiji na to. Hindi kami bumibili nito eh. Meiji Castle. Meiji Castle. Ito kulay puti, tikman natin. White chocolate. Isa lang. 199. Ayan. Meron ding ice cream dito. 200 yen. Ayan, 200 yen. Ito yung mga Ichira na. Ayan. Yung ganito na 960 to. Ito mo, mukhang masarap to. White almond chocolate. Magkano ba to? 1,680.
Sumimasen. Pinasimit lang ako nitong asawa ko. Sumimasen. Ito mukhang masarap oh. Matcha ba ito? Tiramisu chocolate. 999 na tayo. Ito. Mukhang masarap yan oh. 999 yung ganito kalaki. Tapos yung ganito naman kalaki 2,480 yan. Ito, sikat na sikat. May matcha pala na gito. Matcha ba ito? Green tea. Tingin tayo na isa. Kaso mahal, 199. Huwag na pala. Parang 100 yan nga lang ito dun sa mga drugstore. Ha? Dito na ba tayo bibili? Ako takot bumili dito ng tubig. Ang lang bigat kasi yan. Doon na lang tayo sa malapit sa hotel. Strawberry oh. 7,980. Yung ganito. Kulay pink siya yan oh. Tapos ito 2,980. Mahal din pala dito yung mga strawberry. Ito 990 yan. May Pablo dito. Pablo 1,200 yan. Ito yung sikat na ano. Alfort mini chocolate. 258 yan. 258 yan. Ito parang mahal. Di ba 100 plus lang to? Ah, ito pala. 150 pala. Ano yung 258? Itong matcha nito, 209 yan. Ayan, yung mga updated price. Ito bago to. Tikman ko kaya to. Ano to? 248 yan. Bilhin natin. Matikman natin. May sakura tea dito. Sakura tea. 399 yan. Meron ding sakura strawberry latte. 599. Ha? Sakura tea ano. Ayan guys, tapos na kaming mag-Don Quixote. Uwi na siguro kami. Pero dito muna kami dadaan. Dito sa Matao. May Gio din dito eh, na malaki. Ayan, may nagko-concert doon no, kanina. Ayun na, dito yung Gio. Sa second floor. Diyan kami pumunta last year eh. Diyan nag-achapon yung asawa ko eh. Walang nakuha. May mga parang bento dito. Hindi na, kumain na ako. Titingnan ko lang. Ito 1,000 yan. Yung sa 1,350 to. Yun ang parang masarap po. 639 yan. Daan tayo dito. Pag gutom na kami, daan kami dito. Busog na ako, hindi ko na kaya kumain. Dito tayo sa parang shopping street. Shopping street! Ito ata yung papunta ng Sensoji Temple. Nakita ko na naman yun, no? Kamakura noodles. Ang dami niyan sa Kansai region, eh. Kamakura noodles. Saan kaya nagsimula yan? Sa, ano, Inoshima? Inoshima. Dami pa rin tao dito. Right now, mag-8 p.m. pa lang. Mga magsa-7 p.m. pa lang sa Pilipinas. Siguro maaga kami magpapahinga. Kasi wala talaga kaming tulog ngayon, eh. Masyado. Babawiin na lang namin. Tapos bukas, try natin kung saan tayo makakapunta. Pero may itinerary na ako kung saan kami pupunta. Siguro mag-outlet muna kami. Hindi nawawala yung outlet na yan pag pupunta kami ng Japan. I'm not sure lang kung anong pangalan nitong street na to. Pero parang madami ako nakikitang yakiniko dito eh. Ito, 98 lang to dito sa mga ganitong drugstore. Haba din itong shopping street na to yun. Parang kada puntahan natin, mayroong mga ganito. Mahilig silang gumawa ng ganyan, yung may bubong na shopping street. Dog Cafe, oh. Rio. Yan yung pinuntahan natin doon sa Kamakura, di ba? Pero yung sa Fukuoka, maganda din talaga. Yung pinuntahan namin. Yung Fluffy Dogs. Lalaki kasi ng mga aso doon eh. Mahilig kasi kami sa large dogs eh. Pero ito, gusto na nga niyang bumili ng French Bulldog eh. French Bulldog ba yan, Mag? Google Pin lang yun ng dalawa eh. Yung dalawa naming asong malaki. Matadaanan ulit natin yung Nakamisidore Street. Parang galing na tayo dito kanina. No? Ayun na naman yung sikat na Kaminarimon Gate. Also known as Thunder Gate. Mayroon dalawa din palang statue sa likod niya na yan. No? Hindi ko napansin yan kanina. Yan din ba si Fujin? Tapos si Reijin. Pero parang iba. Ayan, dito na ulit kami sa labas. And nandun yung Gyokatsu Asakusa. Ayun, doon kami kumain last year. Parang Gyokatsu Motomori din siya eh. Tinanggal lang yung Motomori na pangalan.
Sakto, dumaan na naman yung mga cart, oh. Oh. May minion, oh. Parang madalas ditong may dumadaan na, ano, kart. Mario Kart. Mario Kart tawag dun, di ba? Sa mga ganun. Tokyo Sky Tree. Okay din talaga dito sa Sako sa mag-stay, ano. Parang uso dito yung mga Wagyu beef, ano, tapos Kobe beef. Ang dami ko nadadaanan, eh. Nasaan na yung hotel natin? Meron dito ano? Ano nga ba ito? Ano nga ba ito? Ayan, oh. Matsuya. Ayan. Kain tayo dyan minsan. Ngayon, pauwi na kami sa hotel namin. Saan ba yung hotel namin? Ang alam ko, dire-diretso na lang dito. Oo nga, dire-diretso na lang. Mayroon palang malapit na 7-Eleven dun sa hotel natin, eh. Medyo malayo-layo din pala yung hotel natin dun sa Sumida Park. Akala ko katabi niya lang, eh. Akala ko dyan yung entrance ng Sumida Park, oh. Dun pa pala sa kabilang kanto. Dun. Ayun yung hotel natin, no? Apa Hotel. Ang dami ditong Apa Hotel, guys. Yan, pinili ko kasi ikalawa yan sa pinakamurang Apa Hotel dito. Yung isang mura pa yun siguro, yung isang yun. Malapit lang pala. Yun, no? Yung isang yun, Apa Hotel. Pero mas maganda kasi yung review nito, eh. Kaya yan na lang kinuha ko. Ayan, Asakusa. Yun, no? Di ba, may malapit pa palang supermarket dito dun sa hotel natin. Yun na lang yung hotel natin, no? Yung katabi ng Family Mart. Medyo madami naman tayo yung nakuhang video ngayon. Medyo nakakapagod nga lang kanina. Wala kasi kaming tulog, eh. Parang nag-night shift kami kanina, eh. Bangag na bangag kami kanina pag pasok namin ng aeroplano. Pag upo namin, tulog agad kami. Punta muna daw tayo dito sa supermarket. Ion. Ah, yun ba yung kami Narimon Gate, Mag? Ha? Dire-diretso lang pala yun? Ayun, oh. Lumigo pa kami. Dire-diretso lang pala yun, guys. Yung kami Narimon Gate sa hotel namin, sobrang lapit lang pala. Sablay yung kita sa mapa. Ayun, pumasok kami dito sa supermarket. Ano meron dito? Yun, beer mug, oh. Yung beer na lagi ko nakikita sa social media. Ito, May number. Yan, may ganyan, 196 pala. Pero hindi ganyan yung kulay. Medyo parang ganito yung kulay. Ito, yun, nakita ko. Yan, lagi ko ito nakikita sa social media. Strong Zero. Ano yung ibig sabihin ng Strong Zero? Ha? Ay! Ayoko niyan, ito sa akin. Ito yung mga ano nila dito, pagkain. 349 yen lang to. Tapos ito, itlog na may tonkatsu. Magkano yan? 399. Mura din yan, no? Yung egg sandwich nga nila dito, 199 yen lang. Ito, 579 lang. Ang mura ng ganito dito, ng mga almonds. Roasted cashew nuts. Ano gusto kong bilhin to? Ngayon, labas na kami. Walang tubig dito. Doon na lang kami sa Family Mart bibili. Dire-diretso lang pala yung Apa Hotel na yung papunta dun sa Sensoji Temple. Ang lapit lang pala. Umikot pa, eh. Hindi kasi ako natingin kanina sa Google Map, eh. Tinatansya ko lang. Doon kami kanina lumabas, oh. Na station. Doon, ayun. Sa elevator na yun. Yan, may Coco Hotel din dito, katapat niya hotel natin. Dati, Coco. Diyan ako nag-hotel nung pumunta ko na sa... Maganda. Mas maganda pa rin ang Apa Hotel. Medyo malaki lang yung room niyan. Ewan ko, baka sira lang kasi yung heater nun, eh, kaya hindi ko nagustuhan, eh. Baka nagkataon lang yung kwarto natin, sira talaga yung heater. Ayan, natapos na ang ating isang araw. Meron pa tayong 9 na araw. May cart na naman. May pakpak yung kanilang sasakyan. Ayan, dami ditong nadaan na ganyan, ah. Yan, dyan tayo kanina bumili ng kinain natin. Ito pala, yun yung hagdanan. Kung dinaretso natin, tapat ng mismo talaga ng hotel, A1.
Pag nag-elevator ka doon sa tapat lalabas, kung umakyat lang kami, dito na kami lalabas. Ito na lang yung hotel namin, oh. Pa-hotel, pero pasok muna kami dito sa Family Mart ulit. Ang laki ng difference ng price sa supermarket tapos dito. Ito 118 lang dun, no? Sa pinuntahan nating supermarket. Dito 161. No? Bili ka ng dessert, no? Parang crepes to. Crepes ba to? Crepes. Ano ba yun? Crepes or crepes? Meron pa ako dong Ohio. Yung binili ko kanina, hindi ko pa nakakain. Ang ganda talaga ng tunog ng Family Mart yan, no? Yun yung isa sa pinaka-memorable dito sa Japan. Ayun, pasok na ulit tayo dito sa hotel natin. Daming tao, ah. Ayun guys, nakauwi na kami dito sa hotel. Maraming salamat nga pala guys sa mga nag-subscribe sa akin. Sa mga previous travel series natin. Lalo na yung mga nagko-comment lagi and nagla-like ng mga videos. Ngayon, ilan na ba subscribers natin? So ngayon, may 335 subscribers na tayo. Salamat po sa mga nanonood lagi sa mga videos ko. Nag-enjoy din naman ako sa ginagawa ko kahit konti pa lang yung subscribers natin. Saka hindi pa din naman kasi talaga ako kagaling mag-vlog or mag-edit ng video. Bukas, yung morning namin is pupunta kami ng outlet. Isa sa pinakamalaking outlet dito sa Japan. Yung biyahe niya is isang bus lang naman siya papunta doon from doon sa may Tokyo Station. Mga less than an hour lang daw yung biyahe. Ayan, tingnan natin bukas. Tapos after nun, pupunta kami ng Ginza. Kasi pag linggo, yung main road ng Ginza is walang dumadaan ng sasakyan. So pwede siyang daanan ng mga tao. Kaya gusto ko din ma-experience yan. Parang ganda kasi ng Ginza no? Kapag makakadaan ka dun sa main highway. Tapos, ayun, madami kami nabili dun sa Don Quixote. Siguro yun yung mga stocks namin pag uuwi kami or pag nasa biyahe kami. Pang 5 beses na pala natin pumunta ng Japan. Nag-start tayo nung November 2024. Tapos after nun, dito na lang talaga lagi tayo pupunta. Pero I think after nito, tatry na natin i-explore yung mga sikat na destination sa mga Pinoy. Kagaya ng South Korea, Taiwan, Hong Kong. Kasama na din yung Thailand, Vietnam. Yan yung parang mga target kong bansa sa ngayon. Yan, dyan muna tayo sa usual na pinupuntahan talaga ng mga Pinoy. Yan, gusto ko ding ma-experience yung vibes dun sa mga countries na yan. Salamat guys sa panonood. Sobrang nakakapagod na naman ang araw na to. Para kami nag-night shift kahapon Wala talaga kaming tulog papunta dun sa airport. Ayan, tapos sobrang haba ng pila dun sa airport. Mas mahaba pala yung pila dun kapag ganong oras, madaling araw. Yun kasi yung napili kong flight kasi yun yung sale nung nagbubuka ako ng flight. Yung pang umaga ng Cebu Pacific. Kasi dalawa yung biyahe nila papunta ng Tokyo, isang 6 a.m. tapos yung isa ata 1 p.m. or 2 p.m. Yan, pagdating namin doon, hindi pa bayad yung tax namin. Ang haba ng pila doon sa pagbabayad ng travel tax. Ang ginawa namin, dumiretso na kami doon sa check-in counter. Ang haba din ng pila. So nagbayad na lang kami ng travel tax sa online sa Cebu Pacific app. May additional payment lang na 100 pesos. 50 ata each. Tapos, siguro mga 45 minutes kami pumila doon sa check-in counter. Then, after nun sa immigration, ang haba pa din ang pila. Ayan, kaya alas 4 na talaga kami nakalampas ng immigration. After nun, dumiretso na kami sa Marhaba. Then, mga 30 minutes lang naman kami nag-antay. Tapos, pinapasok na kami. Tapos, kumain na din kami. Kasi hindi pa din kami kumakain. And after nun, pumunta na kami sa boarding gate. Sakto, boarding time na. And pagdating namin sa aeroplano, tumulog agad kami. Ayan. So, I think hanggang dito na lang guys para sa unang video natin dito sa Tokyo series na to. Hindi natin masyado nakita yung mga sakura trees. Medyo parang pa lang sila parang bunga pa lang. Talagang magbo-bloom pa lang. Pero nakita ko yung advisories dito sa Sumida Park. Sa 24 pa daw mag-i-start talaga yung bloom ng mga sakura trees yan. Pero may mga nakita na din naman tayo dun sa may Sensoji Temple, mga pink na sakura trees. I'm not sure lang kung ano yung mga tawag dun sa mga sakura trees na yun. So, salamat guys sa panonood and see you on the next one. Babush!